ang paglapag sa Pilipinas? Isang bangungot sa mga elite na estudyante mula sa Peru na nangangarap sa isang educational tour sa Korea, ang emergency landing sa Pilipinas ay simula pa lamang ng isang bangungot. Para sa kanila, ang Pilipinas ay isa lamang maliit na bansang pulo sa tabi ng China at Korea, halos hindi napapansin sa mapa. Ngunit sa sandaling lumapag sila sa Ninoy Aquino International Airport, ang kanilang mga pinaniniwalaan at pagtatangi ay nagiba. Gaano tayo kamangmang ang bulalas nila? Bakit sila nawalan ng imik at bakit nanginginig sila sa pag-iyak ilang segundo pa lamang matapos lumabas sa eroplano? Sila na nagsabing ayaw nilang pumunta sa Pilipinas ay biglang nagmakaawang huwag na silang umalis matapos ang ilang araw. Isang totoo, ngunit parang di ka panipaniwalang kwento. Handa na kaming isiwalat ang buong salaysay ng himalang ito. Isang karanasan sa Pilipinas na ikinagulat at kumalat sa buong mundo sa social media. Emergency landing sa Philippine Airport. Ang rason kung bakit ang mga estudyante ng Peru ay nagulat nang mapunta sila sa Pilipinas imbes na sa Korea at ang pag-iyak nila matapos ang 5 hakbang sa Maynila. Mga kababayan, mayroon tayong nakakagulat na balita. Ang mga estudyante mula sa isang prestihiyosong international school sa Peru ay emergency landing sa NAIA sa Maynila dahil sa biglaang problema sa kanilang eroplano habang papunta sana sa Korea. Ngunit mula nang tumapak ang mga estudyanteng ito sa lupa ng Pilipinas, nagsimula ang mga di kapani-paniwalang pangyayari. Sinabi nila na hindi nila alam kung nasaan ang Pilipinas, ngunit ito ay mas nakakagulat kaysa sa kanilang orihinal na destinasyon. Nalaman namin kung gaano kami kamangmang ang sinabi ni Diego Vasquez, ang 18 taong gulang na presidente ng Konseho ng Mag-aaral, kasama ang 30 pang estudyante. Ano ba ang nasaksihan nila sa Pilipinas kaya nagbago sila ng 180 degrees at nagdesisyong mas gusto pa nilang manatili rito kaysa pumunta sa Korea? Pakinggan natin ang hindi inaasahang karanasan ng mga estudyante mula sa isang elite na paaralan sa Peru. Bago tayo magsimula, pindutin muna ang like at subscribe. Kumusta? Ako si Diego Vasquez, 18 taong gulang na high school student at student council president sa San Marcos International School sa Lima ng Peru. Kilala ang aming paaralan bilang isa sa pinakaprestihiyoso sa Peru at kilala rin kami sa taunang paglalakbay sa ibang bansa. Noong nakaraang taon, pumunta kami sa Europe at bago iyon sa Amerika. Ngayong taon, ang destinasyon namin ay Korea. Isang linggong biyahe sana sa Seoul at Busan. Ngunit sa totoo lang, wala akong masyadong malaking expectation sa Asia. Kapag nakikipag-usap ako sa mga kaibigan ko, ang sabi lang namin ay, okay na rin siguro ang Korea. Wala halos akong alam tungkol sa Pilipinas. Ang tingin ko lang ay isa itong maliit na bansang pulo sa tabi ng China at Korea sa mapa. Noong umaga ng aming pag-alis, nakita ko ang mga kaibigan ko sa airport ng Lima at lahat sila ay masaya. 3 guro at 30 estudyante kami. Habang nasa eroplano, puro Korea ang pinag-uusapan namin kung ano ang makikita at kakainin namin doon. Ngunit sa mahabang biyahe, na dumaan sa Mexico at tumawid sa Pacific, may hindi inaasahang nangyari. Nagkaroon ng mahabang anunsyo sa eroplano na nagsasabing may technical problem at kailangan naming lumapag sa pinakamalapit na airport. Nagpanik ang mga flight attendant at pinatali kaming lahat ng seatbelt muli. Tumingin ako sa labas at nakita ko ang city lights na parang hindi sa Korea. Nag-anunsyo muli ang captain at sinabing lalapag kami sa NAIA. Sa oras na iyon, hindi ko pa rin alam kung nasaan ang NAIA. Kinonsulta ni Camela, ang kaibigan ko sa tabi ko, ang kanyang smartphone at sinabi niyang sa Pilipinas. Hanggang sa lumapag ang eroplano, ang nasa isip ko lang ay iinspeksyonin nila ang eroplano at babalik kami kaagad sa Korea. Akala ko, maghihintay lang kami ng isang araw sa Pilipinas bago umalis. Ngunit sa sandaling lumabas ako, napagtanto ko na ang akala ko ay mali. Sa sandaling tumapak ako sa NAIA, nagulat ako sa laki ng airport. Malaki at moderno ito, di hamak na mas malawak kaysa sa airport sa Lima, ngunit hindi lang ito tungkol sa laki. Ang sahig ay kasing kinis at kintab ng salamin, sobrang linis, at lahat ng pasilidad ay perpekto at organisado. Ang mas nakakagulat ay ang pakikitungo ng mga airport staff. Nang malaman nilang galing kami sa Peru, kinausap nila kami sa Espanyol. Hindi man perpektong Espanyol,
pero ramdam namin ang kanilang pagmamalasakit. Kahit sa emergency situation, hindi sila nagmamadali o nagrereklamo at ipinaliwanag nila ang lahat ng may kaayusan. May kakaiba rin akong karanasan sa immigration. Naunawaan ng officer ang sitwasyon namin at kinausap kami sa simpleng Ingles, sinasabing huwag kaming mag-alala. Halos wala akong nakitang ganoong kabait na opisyal sa Peru. Sa daan patungo sa baggage claim, nakita ko ang buong airport at napagtanto kong systematic talaga ang operasyon. Malinaw ang mga signage at lahat ng unmanned information facilities ay gumagana. Ang pinakanakamamangha ay ang mga tao. Kahit siksikan ang daan-daang pasahero, walang sumisigaw o nanunulak, lahat sila ay natural na sumusunod sa pila at naghihintay. Ito ay hindi maiisip sa Peru. Kinagabihan, habang papunta kami sa hotel na temporary naming tutuluyan sa Bonifacio Global City, wala akong ideya kung ano ang mangyayari sa susunod na mga araw. Hindi ko akalain na sa Pilipinas, na akala ko ay transit point lang, ay maghihintay ang isang karanasan na magpapabago sa pananaw ko sa buhay. Paglapag sa lungsod ng Maynila, luha at kaayusan. Kahit ngayon, malinaw pa rin sa alaala ko ang shock nang lumabas ako sa hotel at naglakad sa BGC sa unang pagkakataon. Nagdesisyon kaming sumakay sa MRT at maglibot sa lungsod. Sa sandaling pumasok kami sa istasyon ng MRT, ganap na ibang mundo ito sa Peru. Ang unang napansin namin sa platform ay ang kilos ng mga tao. Kahit rush hour at maraming tao, lahat sila ay pumipila at naghihintay. Pagdating ng tren, lumabas muna lahat ng pasahero bago kami sumakay. Isang kaayusan na hindi maiisip sa Lima. Ang mas nakakagulat ay ang loob ng MRT. Kahit napakaraming tao, tahimik, walang malakas na nag-uusap sa telepono o kumakain. Ang lahat ay abala sa kanilang oras tumitingin sa smartphone o nagbabasa. Sa pagkakita nito, unang beses kong naintindihan kung ano ang civic consciousness. Ang istasyon mismo ay kahanga-hanga. Ang sahig at pader ay malinis, maliwanag ang ilaw kaya hindi mo mararamdaman na nasa ilalim ka ng lupa. Gumamit ako ng comfort room at hindi ako makapaniwala na pampublikong pasilidad ito dahil sa sobrang kalinisan. May toilet paper at hand soap. Pagdating namin sa isang underground mall sa Makati, kaming magkakaibigan ay napipi. Kahit maraming tao ang naglalakad, wala kang makikitang isang piraso ng basura sa sahig. Doon umiyak si Camela. Nang tanungin ko siya, sinabi niya na nakakaantig na makita ang pagsisikap ng lahat para mapanatili ang kalinisan. Ang mga tindahan ay kahanga-hanga rin. Lahat ay maayos at malinaw ang price tag. Binate kami ng mga sales clerk ng may ngiti. Kahit hindi kami nagkakaintindihan, nag-effort silang makipag-usap gamit ang gesture at ngiti. Kinagabihan, aksidente kaming naligaw. Hindi kami marunong magtagalog kaya hindi namin mabasa ang mga signboard. Matagal kaming naglibot nang biglang lumapit sa amin ang isang Filipino college student na nakakita sa amin. Nagpakilala siya bilang Kenji Almazan at tinanong kami sa Ingles kung kailangan namin ng tulong. Nang ipaliwanag namin ang sitwasyon, ginamit niya ang translation app sa smartphone niya at sinimulan ang pag-uusap. Hindi lang niya kami tinuruan ng daan, kundi nang malaman niyang taga-Peru kami. Nagrekomenda pa siya ng masarap na Filipino restaurant sa malapit. Hindi siya nagreklamo habang naglalaan ng oras para tulungan ang mga dayuhan na hindi niya kakilala. Pagkatapos naming maghiwalay ni Kenji, pumunta kami sa Filipino restaurant na inirekomenda niya. May isa pa kaming surprise habang nag-o-order. Nang malaman ng waiter na dayuhan kami, dahan-dahan niyang ipinaliwanag ang menu. Tinanong pa niya ang taste preference namin at nag-effort na ipares ang pagkain sa panlasa namin. Habang naglalakad kami sa Ginza-like na kalsada ng BGC, nakakita kami ng isa pang aspect ng lipunan ng Pilipinas. Ang kalsada ay napakalinis, hindi lang dahil sa paglilinis, kundi dahil hindi talaga nagkakalat ang mga tao. Nakita namin ang mga taong kumakain sa labas na may dalang plastic bag para sa kanilang basura bago ito itapon sa trash can. Kaligtasan at kaayusan sa gabi. Noong gabing iyon, dumaan kami sa isang convenience store habang pabalik sa hotel at doon namin naramdaman ang pinakamalaking pagkakaiba sa Peru. Lampas alas, 10 na ng gabi, at may nag-iisang babaeng crew na mukhang early 20s ang nagtatrabaho. Ang mas nakakagulat ay ang mga babaeng customer na natural na bumibili. Sa Lima,
Napakadelikado para sa babae ang maglakad ng mag-isa ng gabi, ngunit dito, iba. Binati rin kami ng store crew ng may kabaitan. Nang sinabi kong taga-Peru ako, nagpakita siya ng interes at sinubukang makipag-usap sa simpleng Ingles. Sa daan pabalik sa hotel, nakita namin na maliwanag ang kalye kahit lampas alas, 10 na, dahil sa sapat na street lights. Kahit gabi na, nakita namin ang mga jogger, magkasintahan na naglalakad at mga kabataan na naglalakad kasama ang mga kaibigan, at lahat sila ay kalmado at masaya. Edukasyon at bayanihan sa paaralan. Kinabukasan, nagkaroon kami ng pagkakataong bisitahin ang isang Filipino high school, isang pampublikong high school sa Maynila, ngunit nakaka-impress ang pasilidad. May mga latest digital equipment ang bawat classroom, at ang library at science room ay systematic ang management. Ang pinaka-nakakagulat ay ang lunch system. Mahigit 1,000 estudyante ang sabay-sabay kumakain ng may kaayusan. Bawat class ay may nakatakdang oras at lahat ay sumusunod dito. Walang nanunulak o sumisira sa pila. Ang kalidad ng pagkain ay kamangha-mangha. Balanseng menu na inihanda ng isang nutritionist, masarap, at ang mas nakakagulat ay ang mura ng subsidized na pagkain. Sa Peru, kahit private school, hindi lahat ay nagbibigay ng ganitong level ng pagkain. Pagkatapos kumain, nakita namin ang mga estudyanteng kusang naghuhugas ng plato at nagsesegregate ng basura. Walang naguutos sa kanila, pero lahat sila ay ginagawa ito na parang natural lang. Sa pagkakita sa kanila na naghihiwalay ng biodegradable, plastic at general waste, naintindihan namin ang environmental awareness nila. Kinagabihan, may cleaning time. Narinig namin na sa Pilipinas, ang mga estudyante mismo ang naglilinis ng kanilang classroom at paaralan. Sa una, hindi ako naniwala, ngunit nang makita ko, lahat ng estudyante ay may sariling role at masisigasig na naglilinis. Nagpupunas ng sahig, nagbubura ng chalkboard, naglilinis ng bintana, lahat ay ginagawa ng mga estudyante. Sa pagkakita nito, naramdaman ko ang uniqueness ng edukasyon sa Pilipinas. Hindi lang kaalaman ang itinuturo, kundi community consciousness at responsibility. Sa Peru, trabaho ng janitor ang paglilinis ng paaralan, ngunit dito, natural lang na panatilihin mong malinis ang espasyo na ginamit mo. Pagtuklas sa Filipino spirit. Noong gabing iyon, nagkita ulit kami ni Kenji Almazan. Nag-usap kami tungkol sa culture difference ng Pilipinas at Peru sa isang 25-hour cafe, at marami akong natutunan. Sinabi ni Kenji na ang kaayusan at pagmamalasakit na ito ay kinalakihan na niya simula bata. Hindi siya inuutusan, kundi naniniwala siya na ito ang tama. Ang mga patakaran na sa una ay nakakainis, ay ang talino pala para mabuhay ng komportable ang lahat. Ang konsepto na ang kaunting abala ng individual ay konektado sa malaking benepisyo ng community. Sa pakikipag-usap kay Kenji, nagkaroon ako ng bagong pananaw tungkol sa individualism at collectivism. Sa Peru, malakas ang culture ng individual freedom, ngunit sa Pilipinas, balanse ang individual freedom at social responsibility. Naramdaman ko na ito ang mukha ng isang developed society, teknolohiya na may pagkatao. Sa ika-4 na araw, nagkaroon ako ng pagkakataong makita ang digital technology ng Pilipinas. Sinamahan ako ni Kenji sa iba't ibang lugar, at ipinakita niya kung paano ginagamit ng mga Pilipino ang teknolohiya sa pang-araw-araw na buhay. Akala ko, develop lang sila sa teknolohiya, ngunit higit pa pala. Nagpunta kami sa cafe, at doon nag-order si Kenji ng kape gamit ang smartphone. Pagdating namin sa cafe, handa na ang kape. Hindi na kailangan pumila, at bayad na rin. Nakakagulat na may ganitong system, at mas nakakagulat na natural itong ginagamit ng mga estudyante. Ganito rin sa MRT. Ginagamit ni Kenji ang kanyang smartphone para magbayad, at sa loob, may free wifi na mabilis kahit sa ilalim ng lupa. Sa tanghalian, nagpunta kami sa restaurant at doon nag-issue si Kenji ng waiting ticket at nagrehistro. Habang naghihintay, naglibot kami at nakatanggap siya ng text message na tawag na ang number namin. Hindi na kailangan pumila at efficient ang oras namin. Sa pag-order, ginamit namin ang tablet sa mesa, digital ang menu at may English menu rin. Lahat mula order hanggang payment ay complete sa mesa.
Ngunit sa lahat ng digital technology na ito, hindi nawala ang human warmth. Ang mga staff ay bumabati ng may kabaitan at service. Ginamit din namin ang food delivery app. Ipinakita ni Kenji kung paano mag-order at napakaraming restaurant at menu. Nakita namin ang real-time location ng delivery rider at dumating ang pagkain sa loob ng 30 minuto. Ang nakakagulat ay ang rider, napakabait. Kahit dayuhan ako, ngumiti siya at ibinigay ang pagkain ng maayos. Naramdaman ko ang tunay na service spirit sa lahat ng karanasang ito. Lola at sistema ng kalusugan. Sa ika-5 araw, nagkaroon ako ng pagkakataong makita ang lola ni Kenji. Mahigit 80 taong gulang, ngunit nakakagamit ng smartphone. Nag-online shopping siya, nagre-reserve sa ospital, at tumatawag sa video call. Ibang-iba sa mga matatanda sa Peru. Sabi ni Lola, nagbukas ng free smartphone class sa community, kaya natuto siya. Isang society na hindi inaalis ang mga matatanda, kundi nagsasama-sama. Ito ang tunay na inclusive society. Nagkasakit si Kenji kaya pumunta kami sa ospital. Mula reception hanggang check-up, lahat ay systematic. Maikli ang waiting time at reasonable ang fee. Nagpakita ng interes ang doktor sa akin at ipinaliwanag ang healthcare system ng Pilipinas. Sa pharmacy, ipinaliwanag ng pharmacist ang paraan ng pag-inom ng gamot sa simpleng Ingles. Ang maliliit na care na ito ay napakalaking bagay. Noong gabing iyon, naglakad kami ni Kenji sa park sa gilid ng Manila Bay o Pasig River. Gabi na, ngunit maraming tao ang nag-eehersisyo at naglalakad. May mga pamilya, magkasintahan, at magkakaibigan. Lahat ay ligtas at kalmado. Maayos ang promenade, may mga bench, comfort room, at vending machine. Lahat ay idinisenyo para sa convenience ng mamamayan. Ang totoong kahulugan ng developed country ng gabing iyon, habang pabalik sa hotel, napagtanto ko na sa Pilipinas, perpekto ang harmony ng teknolohiya at humanity. At ito ang mukha ng isang tunay na developed society. Napagtanto ko na hindi sapat ang economic prosperity o technological advancement para maging developed country. Kailangan ang civic consciousness at mutual respect ng mga mamamayan, ang desisyon at pag-alis. Noong umaga ng ika-6 na araw, tumawag ang airline. Naayos na ang eroplano at maaari na kaming pumunta sa Korea. Kung susundin ang orihinal na plano, dapat masaya kami, ngunit naguguluhan kami. Sobrang memorable ang ilang araw na ginugol namin sa Pilipinas kaya gusto pa naming manatili. Noong hapon, nag-usap kami ni Kenji at ng mga Filipino student sa UP Diliman Universidad ng Pilipinas. Sa una, awkward dahil sa cultural difference, pero ngayon, nagkakaintindihan na kami. Nagpakita rin ng interes ang mga Filipino student sa culture ng Peru. Sa pag-uusap, napagtanto ko ang tunay na lakas ng lipunan ng Pilipinas. Ang pag-iisip sa community bago sa individual, ang spirit ng sacrifice para sa susunod na generation at ang kagustuhang umunlad. Ito ang driving force ng Pilipinas ngayon. Sinabi rin ng mga kaibigan ko ang kanilang feedback. Sa una, inconvenient ang dami ng rules, pero ngayon, naiintindihan na nila na ang mga rules na iyon ay para sa convenience ng lahat. Sinabi nila na gusto nilang gawin ang mga magagandang bagay na ito pagbalik sa Peru. Lalo na si Camela, ipinaliwanag niya nang mas detalyado ang pag-iyak niya sa underground mall. Hindi lang siya nagulat sa kalinisan, kundi sa cooperation ng lahat para mapanatili ito. Habang papunta kami sa Naya noong gabing iyon, naalala ko ang pagdating namin 1 linggo na ang nakalipas. Dati, ang akala ko ay malaki at malinis lang ang airport, ngunit ngayon, naiintindihan ko na ang system at spirit sa likod nito. Sa huling gabi sa airport, nagkaroon kami ng malalim na usapan ni Kenji. Ipinaliwanag niya na ang system na ito ay hindi nabuo sa isang iglap, kundi resulta ng mahabang process ng trial and error at improvement. Ang bagong ako, pagdating namin sa Korea, interesting din ang schedule namin. Ngunit palagi kong inihahambing ito sa karanasan sa Pilipinas. Kahit masigla ang Korea, medyo iba sa warm humanity na naramdaman ko sa Pilipinas. Sa Pilipinas, ramdam mo ang tunay na care at interes kahit sa rule at kaayusan. Sa eroplano pabalik sa Peru, inayos ko ang aking experience. Gusto kong ipaliwanag ng maayos sa pamilya at mga kaibigan ko kung bakit maganda ang Pilipinas at kung ano ang natutunan ko.
Nag-isip din ako kung paano dapat umunlad ang lipunan ng Peru. Hindi man namin masusunod ang development process ng Pilipinas, naniniwala ako na maaari naming matutunan ang spirit nito, ang pag-iisip sa community, ang investment para sa susunod na generation, at ang kagustuhang umunlad. Pagdating namin sa Lima at nakita ko ang pamilya ko, iba na akong tao kumpara noong 1 linggo. Binago ng karanasan sa Pilipinas ang pananaw ko sa buhay. Mula noon, sinimulan kong gawin ang mga natutunan ko sa Pilipinas. Mas naging active ako sa paglilinis sa paaralan at sinubukan kong maging tahimik sa mga pampublikong lugar. Nagsimula akong magbigay ng upuan sa mga matatanda sa bus at magtapon ng basura sa tamang lalagyan. Nagsimula rin akong mag-aral ng Tagalog. Nag-aral ako ng basic grammar sa internet at inaral ko ang mga actual expression gamit ang mga Filipino drama at musika. Kahit mahirap sa una, ang magagandang alaala ko sa Pilipinas ang naging motivation ko. Nagpapatuloy pa rin ang komunikasyon namin ni Kenji. Matapos ang kalahating taon, nag-apply ako sa exchange student program sa isang universidad sa Pilipinas. Kahit kulang pa ang Tagalog skill ko, sigurado akong hindi ako matatalo sa passion. Sa kabutihang palad, nakapasa ako at nakabalik sa Pilipinas. Pagkatapos ng 1 taon, ang excitement ko nang dumating ako sa Anaya ay hindi maipaliwanag. Hindi na ako simpleng tourist, kundi isang estudyante na mas makakaintindi at makakaranas ng lipunan ng Pilipinas. Sinalubong ako ni Kenji sa airport at laking gulat niya nang batiin ko siya sa Tagalog. Ang buhay ko sa universidad ay puno ng pag-aaral. Sa pakikinig sa class at paggawa ng assignment, kasama ang mga Filipino student, naranasan ko ang excellence ng edukasyon sa Pilipinas. Sa iba't ibang club activity, nalaman ko kung ano ang iniisip at ginagawa ng mga kabataan sa Pilipinas. Kung iisipin, ang hindi inaasahang paglapag sa NAIA ang pinakamahalagang sandali na nagpabago sa buhay ko. Sa bansang Pilipinas, natutunan ko ang tunay na kahulugan ng isang developed country at kung anong uri ng tao ako dapat maging. At ang pinakamalaking gain ay ang paglawak ng pananaw ko sa mundo. Ngayon, bumalik na ako sa Peru at ang pangarap ko ay gamitin ang mga natutunan ko sa Pilipinas para makatulong sa pag-unlad ng aming bansa. Gusto kong maging bridge sa pagitan ng Pilipinas at Peru. Ang simula nito ay ang hindi inaasahang emergency landing. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Ano ang masasabi ninyo sa kwento ng estudyante mula sa Peru na nag-emergency landing sa Pilipinas at nakaranas ng advanced culture? Mag-iwan ng comment para suportahan ang ating bida. Hanggang dito lang sa Kwento Station. Kung nagustuhan niyo ang kwento, like at subscribe po. Maraming salamat sa panonood.